Hello guys, welcome to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-abang ng mga readings ko. Welcome sa mga nandito. Okay. Thank you sa mga nag-subscribe. Welcome to my channel. Welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nandito sa channel ko. Thank you sa mga nag-comment, like, and sharing my video. So, what we're going to do now is, sino yung pipiliin niya? Ikaw o yung isa? So, parang monthly ka na siya ginagawa. Dito ka, and dito yung isa. So, let's see. Sino yung pipiliin niya? Ikaw o yung isa? I'm going to drop situation, kung anong meron sa inyo, anong gusto niya sabihin sa'yo, and tignan natin. Okay? So, sa taas ka, dito siya sa baba, but this is a vice versa. This is a general reading. Kung saan kayo naka-resonate, doon kayo. Okay? Takes what resonates and leave the rest. Hindi kayo naka-resonate at all from here and here, then this is not for you. So, what's the situation? Let's see. On your part. Healthy choices. Making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. So, anong dito sa kanya, sa down, sa isa? Karmic relationship. Feeling triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go, and loving you. So, might be they are having this karmic relationship. Sabihin, ikaw yung bago, sila yung dati pa. Kasi yung karmic relationship, ang meaning niyan is, wait lang. Hinayos ko lang yung buko. So, karmic relationship means that this is a relationship na nangyari before, na feeling of parang feeling mo siya na feeling mo soulmate kayo. May marami na kayong pinagdaanan in the past. Could be may anak kayo, could be nagpakasal kayo, kaya feeling nyo kayo and then naghiwalay kayo. And then this present situation, hindi na kayo nagkabalikan pa, may kanya-kanya na kayong buhay. So, that person in the past is your karmic relationship. So, ibig sabihin siya yung nauna kaysa sa'yo. But you make a healthy choice here. So, tingnan natin kung anong nangyari. So, anong gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Oh, kailangan kita. Ano yung gusto niyang sabihin dito sa karmic relationship niya? Masakit ang makita kang may iba na. Kailangan kita. Masakit ang makita kang may iba na. What is this? Yeah, kasi nga siguro nangyari to before, and then may iba na to siya. Test nakita niya balik. Kasi karmic relationship, someone that before in love talaga kayo sa isa't isa. Siguro may mga reason kung bakit kayo naghiwalay before in the past. May anak kayo, may nag-asawa ba kayo, nag-divorce kayo, and then suddenly may lessons kayong na-learn, and until now na hindi na kayo nagkabalikan, naging okay na kayo ng ganito. So, let's see. What is your situation? Dalawa. Kasi dito ka dito yung isa. Ano yung sitwasyon ng dalawa? Might better I'm going to do like this. Kasi parang nahirapan ako. So, dito ka, dito yung karmic
ikaw, siya, yung isa. Ano yung situation ninyong dalawa? What is happening right now? I think you have decided to move on from this. You have decided na mag-move on ka na and to focus on your goals. To move on, being practical, tanggapin ang lahat. But this person is moving forward towards with you. Nalaman mo siguro na yung about sa past niya. So, nalaman mo siguro, kumbaga may responsibility sila. Nalaman mo siguro nagkaroon sila ng communication, but this is already in the past because he still wanted to move forward towards with you though, kahit you have decided na to move forward. So I can see here that this person is so willing to do some action, effort, na ipakita sa'yo na andito pa din ako, ikaw pa din yung gusto ko, ikaw pa din yung mahal ko, kailangan kita. Hindi ko ginusto yung pag-alis ko, parang ganun. Labag sa loob ko yun. So, siguro nag-away kayong dalawa because of this karmic relationship. Baka bumalik to, nagparamdam ulit. Or baka nung nagkita kayo ulit nitong karmic relationship na to, feeling triggers, turmoil, lessons learned, baka nung nagkita sila may naramdaman ka ulit or siya, pero wala na sila nito. May iba na kasi siya. Siguro nag-away kayong dalawa dahil napansin mo na may gusto pa siya sa past niya. Kaya nag-away kayong dalawa at hindi mo ito makalimutan hanggang sa hindi na kayo nagkaintindihan, hanggang sa you decided to go left or to walk away or to move on. So you might be a Capricorn here, okay? Sun, Moon, Rising, Venus. Let's see about their situation. See? Hiwalay na sila dalawa. Wala na sila. But they have responsibility. Maybe may anak sila nito. And I can see that nag-cross siguro yung path nila ulit. And then parang nagkaroon ng hope yung person mo ulit. Siguro nagkaroon sila ng communication, something like that. Pero they both healed each other na matagal na to nangyari yung sa kanila. Naka-move on na din yung isa, naka-move on na din yung like yung partner mo or yung person mo is parang ando siya sa point na nung nagkita, nag-cross yung path nila is may naramdaman siya na parang wait lang, na-miss ko to parang ganun. So nagkaayos silang dalawa, see? Nagkaayos silang dalawa and parang hindi naman na siya tinatanggap nitong isa, nitong karmic relationship. Hindi na siya tinatanggap nitong isa. Parang ando lang sa point na nung nagkaayos sila, nagkita sila ulit, nagkaroon siguro siya ng feeling
or bumalik yung feeling niya, however, something like that. Pero nakita ko kasi, sabi niya masakit ang makita kang may iba na. Ibig sabihin, meron na siyang iba, nakamove on na siya. So siguro nung time na yon kayo ng dalawa, and then nagkaroon sila ng communication, contact, something like that. Nalaman mo siguro, and then dun kayo nag-start na nagkaroon ng away, hanggang sa hindi mo matanggap, hanggang sa hindi mo makalimutan. So, let's see the feeling here. Ano yung nararamdaman mo para sa person mo ngayon? So, your person might be a Capricorn as well. Could be your person, could be you are couple right now. And then this is the karmic, this is the past. Could be the past, could be a Scorpio. It could also be that your person is a Scorpio, okay? Could be also you are the Scorpio. So, ano yung nararamdaman mo ngayon sa person mo? Imbalance. Hindi ka nakakatulog sa gabi. You are waiting for this person to change. You are waiting for this person to commit with you, to focus on you, to offer you even in your beginning. You felt so imbalanced right now, and I think hindi talaga, wala kayo ngayon, like mayroon separation, or even kung di man kayo separate ngayon, is nasasaktan ka. Yun yung feeling mo, nasasaktan ka sa kakahintay, sa kakalaban, para sa future ninyong dalawa, para sa commitment ninyong dalawa. Nakakaramdam ka na parang so unfair, kaya you felt right now, kaya nandito ka sa point na you wanted to move on, or you wanted your freedom already, parang ganun. Pero you're still hoping for a new beginning sa taong ito. You're still hoping na nandyan naman siya, she or he wanted to offer you a new beginning, or nandyan pa din siya, he's still moving forward towards with you. But the thing here is, you are fighting, having these arguments, feeling of like a bigat ng mga nangyayari sa atin ngayon. Parang dahan-dahan na nawawasak yung pagsasama natin ngayon. You became so careless and easy-go-lucky person. Yun yung feeling mo ngayon. And I felt unsureness of this connection na meron tayo ngayon. Yung relasyon na meron tayo ngayon. It feels like you're betraying me. Something like that. So, let's see about this situation. Ano yung feeling nung isa para sa person mo? Feeling nung isa para sa person mo. Nangyari dito is natrap tong isa because nung nagkaroon sila ng nag-cross yung path nila, nagkaroon sila ng communication na dalawa, she already has another one. So meron na siyang iba, but then parang nagkaroon ng, hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko. Naka-move on na ako sa'yo, pero bakit ngayon
Parang nahihirapan ako. Pero wala na sila nito. Hindi even sila ata nagkabalikan nito. Hindi sila nagkabalikan. Wala na sila. It's just that nagkausap lang sila ulit. Nagka-communicate. And parang nagkaroon ng something. Pero hindi naman totally nagkabalikan. Siguro yung feelings came back. Dahil if your karmic relationship, in the past, you have really like parang sobrang commitment, sobrang pagmamahalan in the past na hindi nag-work until the present situation. So, could be may anak sila, could be may ano sila, pero may kanya-kanya na silang buhay and your person is already with you. But the thing here is, no nakita sila, merong sparks na parang ting, nabuo. And dito na parang ramdaman niyo ng other person na yon is na-trap siya sa situation na parang bakit ganito yung nararamdaman ko, na parang biglang bumalik yung nararamdaman ko dito sa kanya. Biglang she wanted this person or your person back into her life. Biglang she wanted na magkaayos sila ulit. Honestly, meron siyang hope of like coming back, pero she don't accept this person. Ano lang siya sa point na naguluhan nga siya. I don't want you back into my life anymore. I already have someone. But why is it like, why I feel this way? Parang ganon. So, and you are parang acting like nasaktan ka dahil may iba na ako. Like, siguro may sinabi siya dito sa isa na about, sa conversation nilang dalawa na parang sayang may ganyan ka na, sayang ganyan, sana anything, you know, about the past. So, if may mga ganitong nangyari, ibig sabihin, merong mga changes dito sa part mo na napansin mo na biglang naging cold, and napansin mo yon. Might be it's either you found out or no, because you are waiting here and you are like in pain because parang feeling mo nagiging unfair na siya. So meaning you felt the changes. So let's see kung ano yung feeling ng person mo para sa'yo. He knows, he felt that I am betraying this person right now. I am betraying her or him. But gusto niya pa din na new beginning with you. If ever that mag-offer siya ng new beginning, second chances, it is you. Kasi meron na tong iba, alam niya na meron na tong iba. Siguro parang nag-ano lang siya, na-trigger sa mga nangyayari. Yung sa mga feeling nila, and naramdaman niya dito para sa'yo is still wanted to offer you new beginning, but then andun siya sa point na nagtago siya. Meron siyang feeling here that hindi niya dapat malaman ng ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa amin. So unsureness, naramdaman niya din yung unsureness na yun, or just keeping secret in some things. But I still feel in this part, on your part is whatever will happen, parang gusto niya pa din na ikaw, sa'yo pa din siya hantong, kumbaga, kasi alam niya na hindi naman na siya tinatanggap ito eh. Parang nagkaroon na lang sila ng mga connection na dalawa na parang, kumbaga, bumabalik yung mga nararamdaman nilang dalawa. Pero siguro if he take a chance to ask this person,
hindi na siya tinatanggap kasi meron na nga siyang iba. And wala siyang balak na iwan yung isa. So, he still want you na mag-offer sa'yo. Siguro, nag-take lang siya ng chance na, siguro nagkaano lang, you know. And he knows that he's betraying you. Yun yung feeling niya, I betray her and I need to offer her something, second chance. Kasi nag-away talaga kayo dito, naggulo, may mga pagbabago dito, coldness even. So, nagsisi siya sa mga nangyari. Nagsisi siya sa mga nangyari sa inyo, sa mga nagawa niya sa'yo. Yun yung feeling niya. So, ano yung feeling niya naman dito? So, your person might be Aries, Sagittarius, Leo. Trap. Dito naman naramdaman niya yung trapness. Kasi ando siya sa point on this part is like matagal na silang din nag-usap eh. And biglang nagkita sila or biglang nagka-connect silang dalawa nang meron na siyang iba. Honestly dito sa part na to hindi siya sure. Hindi na siya sure sa kanila. Nagkaroon lang talaga sila ng communication. And nag-try lang siya siguro, you know, sa men right now, parang kung matagal ng like ex, ganyan, medyo sometimes naglalaro. Pero honestly, hindi na siya sure about this. Siguro nung time na nalaman niya na may iba na to, medyo may naramdaman siya ng something pero masakit or sabihin natin na sayang. So he did try to communicate with her. Malay mo, may chance, something like that. You know, may mga lalaki ngayon na mapaglaro eh. You know, tinatry nila yung babae, baka babalikan pa ako nito, baka, you know, doon nag-uumpisa yung cheating eh. Doon nag-uumpisa yung mga tago-tago na yan. So, even if with an ex already. So, dahil they are keeping secrets from you or she is keeping secrets from you and para sa kanya, okay, maglaro muna ako something or let's try this connection. Since nagkaroon kami ng connection dalawa ulit, nagkaroon sila ng sabi natin na communication. Pero honestly, wala na sila. Wala ko nakita dito na pagbabalikan sa kanilang dalawa. They both know that. They only have this flirty conversation could be. Kasi I can sense here na marami siyang mga pangako dito sa isa before na hindi niya natupad. Could be nung time na may anak sila. Baka may anak sila nito kasi karmic eh. This is happened before sa kanila. So baka may anak sila dito before and then nagkaayos sila for the responsibility and nagkaroon sila ng a little bit of flirty conversation, a little bit of sweet conversation, but that doesn't mean para sa babae dito sa point na to is like seryoso na magkabalikan sila. Para sa kanila wala na tayo, may iba na ako, may kasama na akong iba, may mahal na akong iba. It makes her confused anyway. Napunta siya sa point na magkabalikan ba kami nito ulit or ano, sino yung pipiliin ko if ever. Medyo nakaramdam siya ng confusions and trap in a situation. Pero with your partner here, on your part, alam niyang ikaw yung pipiliin niya, though she tried. Siguro may responsibility sila and yun yung pinag-usapan nila until dumating sila sa point na bumalik yung mga nakaraan nila. So, yung feeling ng person mo dito sa point here is unsureness. Yeah, na-trap din siya. However, parang ando siya sa point na medyo dahil masakit nang makita kang may iba, naipit din siya sa sitwasyon. Parang kumbaga umalsa yung
pride niya, yung ego niya na wait lang pakalalaki ako dito. May iba na pala siya or something, try ko nga to, parang ganon. Kasi kung tatay siya ng anak nito, parang he wanted to, tas nagmahalan talaga sila before. Parang umalsa yung ano niya, pagkalalaki niya. Yung, tignan ko kung kaya ko pang makuha balik to. Parang ganon. So, naipit siya honestly sa sitwasyon na to. Pero hindi siya sure honestly dito na. Hindi siya sure. Pinag-iisipan niya ng mabuti to. Parang sometimes, hindi naman sila ganon ka nag-uusap araw-araw. Hindi naman on and off actually. Minsan minsan tumatahimik siya dito kasi naiisip ka din niya. Kumbaga, ang iniisip niya dito, kung gusto ko man mag-offer ng new beginning is dito sa isa. Dito sa'yo, talaga. And dito hindi na siya sure. Sino na temp lang siya. Nung nakita niya nung siguro unang nalaman niya na may iba na to, may iba ang kasama or kasal na ba siya sa iba or sino ba yung iba dito, medyo napa-challenge lang siya. Dahil siguro, you know, what happened sa kanila before. So, what you need to know about this? What you need to know about your situation ngayon sa mga nangyayari sa inyo. Kasi parang nag-away kayo dito nag-away kayo and then you wanted to move forward. Siguro nalaman mo tong mga nangyayaring ito. And then, of course, sino ba naman hindi matanggap nun? Kasi meron ditong healthy choice sa part mo So, meron talagang tendency na mawawasak yung sa relasyon ninyong dalawa or pagsasama ninyong dalawa. Dahan-dahan siyang babagsak because of what is happening in this part as well sa kanila. So, dahan-dahan siyang babagsak. Mako-confuse, madaming confusions dito between your person and you. And easy-go-lucky talaga na madulas yung mga pangyayari. Parang masyado siyang nagdedesisyon or tumatahimik or nagbabago ng hindi niya iniisip. So, there is a tendency kung hindi kayo mag-ayos dito, kung hindi niya ayusin to, kung hindi niyo ayusin to, is there's a tendency na pwede mag-iwalay kayong dalawa. So, merong judgment kasi dito So, kailangan ayusin nyo to, ayusin nyo yung mga nangyayari sa inyo, pag-usapan ninyo, i-save ninyo yung pagsasama ninyong dalawa. Kasi hindi naman siya nakakatulog sa gabi ngayon sa kakaisip about you. Siguro nung nalaman na, honestly, hindi niya naman din gusto yung pag-alis niya. Nung magkaroon ng clarity about this karmic relationship niya, nung nagkaroon ng clarity dito, is parang nabigatan yung pangyayari na nangyari sa inyong dalawa. Parang humina kayo hanggang sa nawasak kayong dalawa. So, alam niya yon, alam niya na nagkamali siya sa'yo. Na-realize niya yon, and kaya nga nung time na hindi kayo nag-usap nito kasi you really wanted to move on here. Nung time na hindi na kayo nag-uusap, he really did try to move forward towards with you dahil kailangan ka niya. Okay, he really offered you new beginnings. He wanted you to have a second chance kayong dalawa. I-try natin to, something like that. Kasi mas kailangan kita or mahal kita or something like that. But you make a healthy choice in life. Self-love, self-care, and being happier. You just really wanted to move on, to move forward. Parang para sa'yo, naghintay ako napagod na ako. Napagod ako sa kakahintay kung kailan tayo magkaroon ng new beginnings, kailan mo ako offeran ng kunti kasal, kailan ka maging seryoso na talaga sa akin, kailan ka mag-focus na sa atin kasi nasasaktan na ako. I felt so much unfair sa mga nangyayari, lalo na may clarity sa'yo about sa mga nangyayari sa kanila.
So, napagod ka and you just walk away, wanted to move on. And very careless siya. Parang na-realize niya na I'm so very careless sa mga nagawa ko. Na-confuse siya bigla nung time na hindi na kayo nag-usap or hindi mo na siya kinausap. And that time, he wanted to have a second chance with you. So, ano yung kailangan malaman dito sa isa? So, dito sa point naman na hindi siya nakakatulog sa gabi sa kaisip about this. I think yung person mo about the situation, hindi na talaga sila nagkakaunawaan na dalawa. Honestly, wala naman silang pagkakaunawaan na magkabalikan. Siguro flirty, yes. Siguro binabalik nila yung nakaraan, yes. Siguro nagkaroon ng a bit of sa mga memories nila, yes. So, turmoil, that means nababalik yung mga nakaraan nila, yes. Pero wala, parang nakita ko kasi dito, walang pagbabalikan nangyari sa kanila. Medyo a bit, medyo, kumbaga, medyo nagkaroon ng trinay, pero well, hindi niya, parang para sa kanya, nung nalaman niya naman na may iba siya, para sa kanya, hindi naman niya sobrang gusto na mangyari yon. And he knows that parang feeling of cheating din naman ang dito eh. Parang alam niya na he cheated on you, he cheated on this sa mga nangyari. Alam niya yon, alam ng person mo yon. And feeling ko dito sa point, he will going to walk away emotionally from this. Kasi, kung mayroon man silang responsibility nito, kung meron man, yun gusto niya, yun doon na lang siya mag-focus sa responsibility nito, like support or anything. He wanted to move forward and he wanted to walk away emotionally na, and hindi naman sila talaga na masyado nag-uusap. Siguro during time na may pag-uusapan nila, parang ano lang talaga, siguro sa communication ng person na to, sa person mo, okay? Masyado siyang malandi magkipag-usap. So, masyado siyang, kumbaga, bolero na tao, something like that. So, yung past niya nahuhulog balik. Yung past niya parang nagkakaroon ng feeling of, you know, might be, gusto pa ako nito, something like that. So, nalaman mo to, and nag-away kayong dalawa. Madami kasi silang pinagdaanan nito eh, pero the cycle has already ended sa kanilang dalawa. The cycle has already ended. So, yes, na-trigger din yung person mo na bumalik dito. Totoo yun. Naramdaman niya yun na parang baka try. Pero, nung naging ganito kayong dalawa, dito siya namulat eh. Parang nawala sa akin yung kailangan ko. Parang, habang maganda yung ano namin dito, yung ikaw pala is parang dahan-dahan nang nawawala, napapagod na sa kakahintay. So, hindi niya napansin yon ang part mo, yun yung energy na nakikita ko, hindi kanya napansin, masyado siyang naging easy-go-lucky, masyado siyang naging wishy-washy, hindi niya na-ignore niya yung mga reasons mo, na-ignore niya yung mga reklamo mo, na-ignore niya yung mga tanong mo, and even yung mga pains mo. Parang, kumbaga dito sa point mo, you become so practical. Tinatanggap ko, okay, ex mo siya, may anak kayo, kumbaga kung sakali. And then, support, sige, kailangan ng ganun, parent, parang parental na
acting na ginagawa, pero you never know, meron na pala silang conversation na like something deeper than that. So, nung nalaman mo to, nagtatanong ka, nagreklamo ka, nag-aaway kayong dalawa, it seems para sa kanya, parang nabaliwala niya yun. Hindi siya pumasok sa inner emotions mo na seryoso ka na pala, na nasasaktan ka, dahil parang para sa'yo dito, hinayaan mo na parang pinagbigyan mo, kumbaga naging practical ka, naging sport ka sa mga nangyayari. Pero napagod ka na, kaya nangyari dahan-dahan kayo nawawasak. And then na-realize niya yun at sa huli. So kailangan kita, kaya bumabalik siya sa'yo. At ikaw yung gusto niyang makasama. Yet dito kasi, the thing here is, nung trinay niya balik itong sa kanila, hindi siya tinanggap na ng person mo, even na medyo nahirapan siya, sino yung pipiliin ko, siya ba o yung ex ko. Na-trap siya, pero hindi pa din siya tinanggap. Para sa kanya, I have already my freedom sa part na to. Tapos na tayo, ito na lang yung dapat pag-usapan natin, wala na tayo. So, dito siya na naguluhan, nahirapan, dito siya namulat na ikaw pala wala na, dahan-dahan ka na palang nawawala. So, let's see. For the outcome. See? Babalik siya sa'yo. So, babalik siya sa'yo dito. Mag-o-offer siya balik sa'yo new beginning, love, ayusin natin to ulit. Ikaw yung gusto kong pakasalan. Parang, he will going to offer you a new beginning again to come back to you. And na-realize niyang lahat ng yon. He wanted to be happy and fulfilled with you. I think merong pwedeng mangyaring new beginning sa inyo because this is already the outcome. So there is a chance na babalik siya at kayo yung magkakaroon ng new beginning na dalawa. And dito sa part na to is like i-fix niya ang lahat kung anong mga pagkakamali niya dito. Parang i-clear niya din dito sa point na yes, magkakaroon sila ng communication. Dahil could be may anak sila nito kasi this is a karmic. This is from the past. So may responsibility siya dito. May kailangan niya ng support or anything. So definitely meron ditong conversation or communication pa din. Hindi mawawala yon. Pero parang i-clear niya, i-fix niya lahat na to that this is just for this and this only. And hindi na sila ganun ka masyadong mag-uusap na dalawa. It's just for the support or anything. So parang andun siya sa point na medyo magkakaroon sila nito ng on and off, or baka hindi nga sila talaga mag-uusap nito one day, just to have some space na ayusin niya yung sa inyo. Kasi pinagsisihan niya yung mga nangyari. So parang nalungkot siya sa mga nangyari dito nung time na parang nagkaroon siya ng feeling of decision dito na parang what if kung magkakabalikan kami, what if kung sakaling kukunin ko siya balik sa iba, kasi may iba na siya parang bigla siyang na blindfold na nakalimutan niya na meron ka pala. So yun, let's see yung answer ko dito. Kung sino yung pipiliin niya, ikaw o yung isa, ikaw yung pipiliin niya. But then, itong sa point na to, dito sa kanya is like, yung support, hindi niya gagalaw, like, hindi niya iwasan yun, nandyan yun, pero hindi na sila, like, i-clear niya lahat na hanggang ito na lang tayo, or minsan hindi na sila nag-uusap talaga dito. Di na sila mag-uusap, i-give way niya yung ayusin niya yung sa inyo to prove you that he is willing to offer you a new beginning.
This is a message from the spirit guides. So, instead of pushing yourself so hard, stop, breathe, and evaluate. You are doing enough. Even if it doesn't feel like it, don't wear yourself out of the point of exhaustion. It is not worth it. Balance your time more wisely. Those difficult times will pass. Nothing bad lasts forever. The sun will shine again, the bird will sing, the clouds will clear, and you will be glad to keep moving forward. You will soon be rewarded for your patience. Hold on, you are far stronger than you think. So this is for the other person. So those difficult times will pass. Nothing bad lasts forever. So nahirapan din kasi ito siya dito eh. So on your part naman, instead of pushing yourself so hard, stop, breathe, and reevaluate. So you are doing enough. Even if it doesn't feel like it, don't wear yourself out of the point exhaustion. It's not worth it. Balance yourself among wisely. So, para sa advice naman, since meron ditong healthy choice, hindi ko naman nakita dito yung healthy choice that you really wanted to move on and never come back to this person anymore. Kasi nakita ko naman sa outcome dito na meron pang chance sa inyong dalawa. But I think ang nangyari dito is hindi mo muna siya tinanggap. Kasi nandito yung 9 of Cups. Parang feeling ko you wanted to heal first. You wanted to have a self-love, self-care, healthy choice in your own life. And even if babalik siya sa'yo, parang gusto mo muna ng space, mapag-isa. Gusto mo muna na mag-heal from the pains na he caused you. Pero feeling ko he did his best with the Ace of Swords and Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, ibig sabihin he worked hard to get you back. Kailangan niyang improve yon na hindi niya nag-uulitin yung mga nangyari yon. So definitely feeling ko yung decision mo dito is to heal first. Mag-move forward muna ako, or not move forward, like mag-heal muna ako, like I move on muna, ayusin ko muna yung buhay ko, and ikaw naman ayusin mo yung buhay mo. Make your decision kung anong gusto mo. Ayoko muna maging part of that. Gusto ko muna mag-heal kasi napagod talaga ako sa mga nangyari. So, dito naman, you explain to this person na nakipag-communicate sa kanya, you fix this, okay? You fix this situation and andun sa point na he moved forward towards with you and hindi ka nakipag-usap na sa kanya dito. Tumahimik ka muna para to prove you na hindi na to. It's just like parang it's just for the support only. So, depende kung nakita mo naman na pinoprove niya sa'yo that the past is already past and kung meron mang nangyari something sa kanila is hindi na ulitin yon. She is happy with that other person and I don't want to bother anymore. I'm sorry sa mga nangyari and ipoprove ko sa'yo that I'm really sorry about that and ipoprove niya sa'yo lahat. Gagawin niyang lahat para hindi lang dahil kailangan ka niya pero pati mahal ka niya. So siguro hindi lang explanation dito but provement with actions every day of his life na para makuha ka niya balik. And yun, might be there is a chance of a new beginning here. Nakadepende yan sa inyo. So you can comment down below kung ano man, if naka-resonate kayo dito. So anyway, all signs are here. So any signs that you are pwedeng maka-resonate dito, if naka-resonate kayo. That is my reading for you. Thank you and God bless.